De Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby De Guzman presents Let's Talk on the Air. Ano si Pakitawag ka na, JR. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sa nga akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga kasimano at kasimaryong marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahin may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwara ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby De Guzman presents Let's Talk on the Air. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Okay, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Of course, welcome po dito sa ating studio sa Kakampi Online. Ang kapisanan ng mga kamag-anak na migrante manggawang Pilipino. Ako po si Juby De Guzman. At syempre, sa ngalan po ng ating Master Mariner, Captain Rolando Durana, ng Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative, at syempre ng buong pamunuan ng Pinoy Pride Media Publishing and Advertising Inc. ay nagpupugay po tayo sa inyo lahat ng magandang araw sa loob at labas ng ating bansa. Okay? At of course, mga kaibigan, medyo matagal po tayong nawala at of course, meron tayong kaagapay dito na sa tweet na po ay makakasama rin po natin sa ngalan po ng mga kasamahan natin, no, sa iba't ibang industriya. At syempre, nagpapasalamat po tayo kay Mangyan. Mamaya makikita nyo si Mangyan. Yan. Mangyan ang gusto kong pangalan sa kanya kasi mas kilala po siya sa Mangyan. At of course, tayo po lagi pong nagsasabi ng maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta, lalong-lalo na sa ating mga grupo ng media at showbiz, no? Ang ating AMS Party List, Alyansa ng Media at Showbiz. Ang alam po yan ni Rolly Lakay Gonzalo at ni Leo Martinez. At of course, pagbati na rin po pinapaabot natin sa grupo ng Filipino Inventors Society. At syempre, nandiyan po, nakita po natin si Mr. Nokum. Mamaya ho, ay antabayanan nyo yung kanyang programa para ho sa inyong lahat, no? Talagang paliwanag po, nakatakot-takot ang kanyang ginagawa po para ho sa sambayanan. At para yung ating mga Pilipino, mga kababayan nating Pinoy, no, ay hindi ho naliligaw ng landas pagdating ho sa usaping Sabah. Ayan. Kasi napaka-importante din po yan. At maaaring ang ilan po sa atin, ako tanggap ko na wala akong masyadong alam tungkol dyan sa usaping Sabah, no? Recently na lang nung nagkaroon ng usapin tungkol dyan. But anyway, mga kaibigan,
kaibigan, tayo po naman ay nagpapasalamat no doon sa mga pilit na kumo-connect sa atin, no? Ang mga kababayan natin na mula sa iba't ibang bansa, mga overseas Filipino workers, no? Lalong-lalo na yung grupo natin sa pamilyang OFW. Ang tabayanan nyo ho, yung mga livelihood project po natin na unti-unti ho nating binubuo, no? Sa ngalan po ng ating presidente, si George Ariola, at syempre sa ngalan po ng ating chairman ng AMSAR MPC na si Captain Rolando Durana. At kahapon po ay nakadaupang palad po natin ang pinakamagaling na surgeon. Baka meron ho kayong mga problema no sa surgery. Ayan, lahat ho ng mga imposible ay magiging imposible basta kontakin lang po ninyo si Dr. Arnold De Vera. Yan po ang kapatid no na mula sa Amerika ng ating kaagapay ho noon na si Miss Rosemary De Vera, isang beauty cyclist at magaling na mga awit yan. Alam niyo ako yung front act nung araw nung bata pa ako ni Miss Rosemary De Vera, no. Kaya po papasalamat ako kasi talagang yung mga long lost friend po natin ay nakakadaupang palad na po natin ngayon nang dahil diyan sa makasaysayang Facebook. Ayan. Mukhang may tumatawag. Ayan, meron pa tayong tagasagot dyan sa telepono. Ayan, meron na natawag sa linya. At syempre, salamat po sa ating kaagapay, si J.R. De Guzman. Maraming salamat sa kanya. At of course, yung ating panawagan, no, sa mga nais pong maka-avail ng house and lot na located yan sa Sitio Broadway, Antipolo City sa Kogyo. Malapit lang po yan sa Gate 2, 72 square meter. House and lot na po yan. Ipagbigay alam lang po ninyo sa mga nais pong makipag-usap tungkol dito sa ibinebentang house and lot, no, sa 497-6419. Okay, meron tayong tawag sa linya. Magandang araw po. Hello po, magandang araw po sa One Ganap Guardian sa Batilis po ito. Sino po sila, sir? Okay. Okay. Ito po, bibigyan ko po sa aming National Chairman na President ng One Guardians National Assembly Philippines. Ito po siya, si General Manolo Mangyan, halika na rito. Dito ka sa kabila. Ito po siya, ma'am. Dito sa kabila. Ayan. Thank you. Good morning po. Ayan, magandang araw po, sir. Ayan. Hello, magandang umaga po. Yeah, sino po sila, sir? Si General Diamante po. General SGFJ. Diamante. Apo, magandang araw po sa inyo, sir. Ako po si Juvie De Guzman. At malaking karangalan po, makilala ko kayo. Kayo po ay first nominee ng isang party list, no? Opo. One Ganap party list, yan. General Diamante, bakit hindi kayo nakarating sa studio? Pakiulit to, hindi ko medyo malabo ang dating. Bakit hindi ko kayo nakarating sa studio? Gusto ko pa naman kayo makilala ng personal. Ay, walang problema. Kailan nyo ba gusto kong pumunta dyan? Dapat sana araw-araw nandito kayo. Magandang umaga po, Sige po, General. alas 6 ng umaga, dyan ako. Okay. Chairman Grabe. Jade, Chairman Jade, si ano po ito? Si Founder Mangyan po. Magandang umaga po sa inyo dyan at sa kapatiran po ng Guardians, ng One Ganap Guardians po. At medyo... Magandang umaga, Founder. Opo. At live po tayo ngayon dito sa ating pong... sa ano po to, nasa ITV po tayo ngayon. Napapanood po tayo sa buong mundo. At tungkol po dito sa inyong One Ganap Guardians, ano po ba yung mga quest and visions po nyo na gusto po nyo iparating po, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, mga OFWs po? Ay, ang One Ganap Guardians po ay naitatag para maayos ang ng mga community volunteer workers. Opo. Ang mga membro kasi ng One Ganap Guardians ay mga mga nasa community po at mga volunteers po ito sa mga tinatawag na kung may mga problema sa komunidad, sa barangay. Opo. Ay kami po ang unang rumisponde. Opo. Yan nga po, mga volunteers hindi naman po naghahanap ng kapalit pero kumikilos po. Opo, maganda po yan. At noong nakaraang halalan po, noong 2010, ay ang pagkaalam ko po ay
pang-anim na po isa po kayo, ang kukunin po ay 59. Eh sayang po, apat na ano na lang po, slot na lang po Opo. sana at nagwagi na po sana ang one ganap. At dahil nga po Opo. sa sinasabi po nila na medyo yung inyo pong isinagawang mga pangampanya po ng mga nagdaang panahon po na yan ay hindi po masyadong napalaganap kasi nga po buong Pilipinas po yan, kaya napakahirap po para sa atin na magsagawa ng ganyang uri ng pangampanya sa bawat bayan. Opo, totoo po yun na nakaraang eleksyon, medyo kapos ang panahon no at na lumabas ang accreditation galing COMELEC ay January na po. So, yun, bago pa lang kami nag-umpisa mag-mobilize, yung organization namin po ay bagong tayo pa lang, kaya yun po, medyo kahit na kami mga nasa mga 5,000 pa lang ay out of 187 tawag dyan party list. Opo. Ay naka 61 po kami sa Halos malaking ano na, election na yun. halos malaking ano na po yan at apat na slot na lamang po. Ano po? Hello? Okay, General Diamante, kayo po yung number 61. Number ano sila? Number? Number 94. Sa election na ito, number 94 po. Okay. Sa Balota. Okay, General, bigyan nyo na po ng pag-anyaya na suportahan po kayo ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ay, maraming salamat po. Binigyan nyo kami pagkakataon na makapatawag sa mga kababayan natin na ang One Ganap Guardians party list ay iboto at nang makatulong sa buong bayan sa mga komunidad sa buong Pilipinas. Iyon po ang number 94, One Ganap Guardians party list po. Okay, General, si Juvie de Guzman to at sana pumunta ho kayo rito sa studio kung kailan ho kayo pwede. Pagbigay alam lang po ninyo kay Mangyan. Opo, at inaanyayahan din po natin ang inyo pong Secretary General na si RMG Tiger po, Leonard Lizaso, at ang Chief Administration po na si RMG Aguila po. Kayo po ay malugod na inaanyayahan po rito at nang makita naman po ang inyong kagandang lalaki po rito sa screen po natin na napapanood po sa buong mundo po ito. Okay Opo. po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa mga tagapakinig at saka sa inyong lahat dyan sa studio. Si Pander Mangyan, kayo Opo. po ang si Miss Juvie de Guzman hindi po. ko po makuha yung last name. Juvie de Guzman. Juvie de Guzman. Naku, ganda ng pangalan. Opo, artista po ito at isa po itong alagad po ng sining na kung sana isa rin pong magaling ng mga awit. Wow. Opo, at Sige po, pagka tutugtog din ako ng violin pagka kayo maawit na. aba, o nga pala may mga other talents pa pala. Si General Diamante kasi isang nuclear engineer na kung saan po ay mas mapapalawak po niya kung sakasakali po ito papalarin po sa darating na halalan. Okay, General, aasahan ko kayo magkita tayo. Opo. Maski Sige po po. Salamat po. Maraming salamat. Okay po, maraming salamat at mabuhay po ang One Ganap Guardians. Gandang Okay. Maraming salamat po. Ayan po si General Diamante ng One Ganap Party List. At syempre mga kaibigan, mula ho sa UK, London, bibigay lang ho muna natin ang awitin mula kay Mr. Ed Tinoso. Ayan. At of course, ayan, Mangyan, alam ko naman marami kang kilala, no? Marami kang kaibigan. Ay alam mo naman yung oras natin limitado. Kaya sana po pag nag-guest tayo, meron tayong specific time, no, para maano natin. Opo. Okay, sige, bati mo muna Mangyan yung ating kaibigan sa sa Patoda. Ayan, natutuwa ako sa iyo dahil talagang desidido kang makatulong sa grupo yes, na to. At tinatawagan na natin ngayon at nanonood, alam ko to si kasamang Obet sapagkat siya po may pagpupulong kaninang umaga. Kasamang Obet Arca, ang presidente po ng Federasyon ng Tricycle Operators and Drivers Association po ay nandiyan po sa Barangay Payatas at hindi lamang po rito makakadating sa ating studio sapagkat po siya ay may mahalagang pagpupulong po kaninang umaga at siya po ay siguro true ponpots po ay atin siyang makakanig po. Okay, alam mo, mas maganda sana kung lahat sila ay makakapunta sa studio kasi ito po yung pagkakataon na nila na makilala naman sila, no? Actually, hindi natin masyadong mas gusto nating nakikita ng personal. Mayroon kasi yung nasa phone patch lang kasi nagtatanong yung aking mga televiewers, no?
hindi basta-basta kasi bumoboto yung mga kaibigan natin kung hindi naman nila nakikita ng personal. Oo. Saka maganda rin po yung nandito sila kasamang Joby sapagkat iba talaga yung makita mo yung persona yung personal talaga na nitong tao nito na kung saan po kaya ito po, meron tayong tinatawag dito na sa tingin pa lamang po sa physical appearance po ng isang kandidato ay malalaman na po natin ito kung ito'y tunay na magsisilbi sa ating bayan. Tsaka hindi lang yan, Mangyan. Sana dinadalan mo ako ng tarpaulin nila. Opo. Diba? Bukas po nandito po sila. Para ma-display naman natin sa ating opo. mga pinupuntahan. At especially, magkakaroon po tayo ng anniversary. Hindi ko lang po maano pa yung aming schedule, pero hinihintay po natin yung schedule na available ang SM San Lazaro. At courtesy po yan ng pamilyang OFW sa ngalan po ni Mr. George Ariola. Pero po kung hindi po tayo pahintulutan ay maaring sa studio po ng DWBL tayo mag-celebrate na ating okasyon. At of course, ito po yung magsisilbing malaking pasasalamat po mula sa akin para sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At salamat din kay Mystica, no? Talagang mag-aasawa na si Mystica. Hindi ko na mapigil. Oo. Talagang panahon na po. Sa Monday na siya mag-aasawa, papakasal na sila. At congratulations, mukhang ako yung napili niya maging host ng kanyang kasal. Of course, guys, syempre may konting event sa reception. At of course, congratulations Mystica for your decision na lumagay sa isang tahimik. Okay. Meron tayong isang tawag mula sa linya. Sino sila? Magandang araw po. Hello. Good afternoon. Good afternoon po. Sino po sila, sir? Si Engineer John Bagais. Yes. Call to Boy Pulecio. Opo, ito na po tayo, live na po tayo, Engineer John Bragais. Si John Bragais po ay taga Asian Productivity Organization po na kung saan po siya ngayon ay merong ilalahad po sa atin hinggil po dito sa mga business po na malaking magiging tulong po nito sa ating mga manonood po. Okay, magandang umaga kasamang Engineer John Bragais. Live po tayo ngayon. Live po tayo ngayon. Yes, boy. Opo. Good morning ba? Good morning. Okay. Magandang hapon na po at tanghali na po. Hapon na pala. Okay po. Sige po, Engineer, at live po tayo ngayon. Hello, ano subject natin, boy? Yung sinasabi mo rito na kung saan ay madali tayo makakalikom ng ating pangkabuhayan through livelihood projects diyan sa business mo na tinatalakay natin ito sa pag-uusap natin ng mga nagdaang araw. Actually, matagal na akong nag-ano sa ganyan. Livelihood program kasi ito eh. Ano po? Yung Sigma Wealth. Opo. Yung pangalan ng company ay Sigma Wealth. Opo. Yung ang aming dinidil ay yung kagaya ng wheatgrass, then itong barley, which talaga nakakatulong sa kalusugan ng isang tao. Opo. Nationwide, sa amin sila kumukuha, and then sa binibili nila, mayroon silang income na talagang nakakatulong sa kanilang mga livelihood program sa kabuhayan nila. Opo. Yun ang aking sineshare. Yan ang sineshare ko sa mga tao sa Bicol, dito sa NCR, then along Visayas. Marami silang inori kasi talaga naman totoong nakakagaling. Opo, at ito naman po, magkano po bang halaga niyan para po maging isang kasapi po diyan upang dito sa amin, yung isang box namin ay 750. The more you buy, the more na nagkakaroon ng income. Pag halimbawa na i-share natin sa tao din na iba, nakakagaling na, mayroon pa silang income. Yun ang sineshare namin sa livelihood program namin. Opo. At kasi kasamang June, magkakaroon sana tayo ng pag-anyaya sa inyo kung sakasakali po baka bubukas kayo aming mga daupang palad po rito sa ating live po tayo lagi ito at napapanood po ito sa buong mundo po na kung may pagkakataon kayo bukas ay magsadya po kayo rito at nang makaharap po naman at makapiling po ninyo ang aming ditong magandang host na si Miss Juby de Guzman. Pwede papasyal ako, boy. Ma-remind lang ako and then papasyal ako and then at magbabanggit ako dyan tungkol sa amin mga Opo, at magdala rin po kayo ng mga po dyan, yung mga kaukulang po para po makita po natin ng mga viewers natin o torpulin po dyan na kung saan po ay makikita po nila kung ano po mga uri ng produkto po yan na talaga po namang nakakatulong na maganda sa ating mga kalusugan. Opo sir. Magdadala ako para at least makita talaga ng ating mga kababayan din sa yung dyan sa istasyon nyo at sa at para makita nila kung ang effect nito at saka makatulong din sa tao lahat. Opo, asahan po namin kayo bukas siguro po at ito naman po simula Lunes hanggang Biyernes nandito po kami at meron din po tayo dun sa kabila doon po sa na kung saan po ay yes po. Alas 2 naman po yun. Sa pagitan po ng alas 2 hanggang ikatatlo ng hapon ay nandun po naman yung kay Miss Juby de Guzman din po. Ito po ang ating po na KITV.
Opo. Yes, boy. Yes, boy. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Okay, maraming salamat. Engineer Jun Bragais po, na kung saan po ay Yes, isa po yes, ang boy. kawani Yes, ng boy. Asian Productivity Organization. Maraming salamat sa mga Opo. tagapakinig nyo. Magandang Okay, hapon. thank you Maraming very salamat. much kay Engineer. Okay, bigay naman ho natin ang ating mga awit mula sa UK, London, JR. Si Ed Tinosa. Take it away. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Just promise me this, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Give me your love for a moment. Yes, maraming salamat po. Yan po si Ed Tinoso. At syempre, handog po niya ang awiting yan sa kanyang fiancé na nandyan po sa Davao City. Ayan, hello po kay Ma'am Veron. Ayan, agang-aga talaga si Ma'am Veron, no? Chinat agad ako. Kasi nagugulat ako kahit na mag-FB ako ng 1:00, 12:00. Pero talaga nakikipag-usap sa akin. I'm happy, no? Ibig sabihin, updated sila sa aking mga happenings. At hindi lang yan, amang yan. Anong maganda ngayong balita sa Payatas Toda? Alam mo, natuwa ako dun sa, sa grupo mo, no? Yung mga grupo ng tricycle drivers na sana maiayos natin yung kanilang livelihood program. Kasi alam mo ngayon, mangyan, ang panahon kasi ngayon, kailangan i-push natin yung mga tao na magsikap, no? Hindi lang mag-concentrate sa isang trabaho, kundi yung pamilya din nila, meron ding ibang concentration. Yes, at yan nga naging namin kahapon, ako tayo nag-uusap kami. Oo, may mic ba tong isa kapatid? Ayan. Oo. At nag-usap nga kami ni Federation President Obet Arca, na kung saan po ay, at ito nga po may dinulog po siya na isang may dinulog po siya rito na isang suliranin po diyan sa Barangay Payatas, na kung saan po ay nasawi po ang isang kasapi po niya, na kung saan ay humingi po ng tulong sa inyong lingkod, at kay Miss Joey po, na kung saan po ay tumalima naman po tayo, at pinasasalamatan niya po itong aktibidades na sinagawa po natin diyan po sa Barangay Payatas, sapagkat napakarami po nito. 15,000 po ang kanilang kasapi po diyan sa Tricycle Operators and Drivers Association po sa Distrito 2 po lamang ito.
At marami rin po tayo nakakapanayam na tumatawag po sa atin. Napakaganda daw po ng mga sinasagawa ni Federation President Arca. Ito pong trikansya na kung saan ang mga tricycle po ay magkakaroon po ng alkansya sa pamamagitan po ng kanilang monthly dues. At ito pong tinatawag na pagsapi. Dadalhin po ito, yung mga pangalan po lahat ito at mga kasapi ay gagawin po na isang kasapi din po ng SSS na kung saan po ay magagamit po nila ito sa kanilang mga gagawin po nito na kung saan magkakaroon po sila ng mga suliranin, magkakaroon ng karamdaman. Meron po tayo dyan sa mga SSS Social Security System po, katulad po itong mga pumapanaw. At dinoble pa po niya. 20,000 na po ang ibinibigay po niya sa mga papanaw. Huwag naman po nang itatama sa ano. At itong dati po kasi ay 10,000 po lamang sa dating pamunuan na kung saan kailangan pa pong magpasugal at magkaroon po rito ng tong upang mabigyan ng maayos na living po ang mga bawat kasaping papanaw. At sa iyo, Obet Arca, saludo din kami at sana ituloy-tuloy po ang inyong pakikipag-ugnayan dito sa ating ito po ay buong mundo po tayong napapanood dito sapagkat marami din po tayo ng mga kababayang OFWs po na mayroon pong mga kamag-anak na ganyan po ang hanap buhay. Lalo na po ngayon, ang init po sa labas talaga. Talagang kung kayo nasa labas, baka po ma-heat stroke kayo. Kaya pinapayo po natin, magsagawa po tayo ng mga pangunahing precautionary measurement po na kung saan po ay hindi po tayo ma-heat stroke. Oo nga naman, alam mo, sa totoo lang, isa rin pasasalamat ang pinapaabot ko dahil meron na naman tayong naisalbang buhay, no? Isang OFW mula sa Germany, ang of course minonitor natin for the past almost 8 months, no, na binantayan ko at hindi ko kasi alam ang sitwasyon pala, nabuntis siya ng kanyang boyfriend at siya po'y hindi pinanagutan, no. Imbis na mauwi sa pagpapatiwakal yung kanyang desisyon, ay nagpapasalamat siya kasi nabuhay yung kanyang pag-asa. Alam niyo mga kaibigan, sa problema, no, alam mo mangyan, minsan dumarating yung problema. Actually, yung pagkakaroon ng relasyon ay hindi ho pagkakamali yan. Kagustuhan nating lahat yan. At kung meron man nabuo, wala rin kasalanan yung sanggol sa inyong sinapupunan. Ang ibig lang pong sabihin yan mga kaibigan, siguro naman ang kailangan lang po na sa ating lahat, no, bilang isang matured person, wag po tayong padalos-dalos sa mga desisyon natin. Siyempre, pag nakipagrelasyon tayo, definitely may mangyayari, di ba? At of course, isa po yung malaking responsibilidad. Ngayon, kung magkakataon na ang isang lalaki ay ayaw managot sa inyo, magpasalamat pa rin ho kayo. Kasi siguro ho hindi lang ho siya handa at maaaring siya po ay merong kinatatakutan. Kaya lang, ang problema nga ho talaga, pagka minsan mahirap sa babae talaga ang nagmahal, pagkatapos magmahal ay para bang ayaw na panagutan yung kanyang nagawa, no? Meron palang lalaking ganyan? Hindi, kasi meron nga ako napakinggan dyan. May sumangguri di sa akin kasi ng mga dating panahon kasi kasamang Joby. Ako ay meron dito na sa column sa dyaryo na kung saan yung payo ba ng pag-ibig. Pero hindi naman ako totoong nagpapayo ng yung ano ba. Ang sa akin payo kasi gusto kong bigyan sila ng 50-50 na seryoso at 50-50 naman na magkaroon sila na hindi masyadong ma-stress. Kaya sabi ko nga po, pag-iibig daw pala ang tao, dapat kalahati lang ibibigay mo kasi kung ikaw ay talagang, pag itinodo mo ito, ewan ko pa, baka magpatiwakal po tayo pagka po nagkaroon po ng problema sa ating magiging samahan po ng ating well, actually, no, sabi nga ng iba, hindi daw talaga maiwasan yung mga ganong sitwasyon, pero hanggat maaari, mga kaibigan, wag po nating isa-isip, no, ang paggawa ng isa pang pagkakamali. Ang pagpapakamatay po ay isa pang pagkakamali na hindi po dapat nating gawin. Imbes na gumawa na isang bagay na pagsisisihan natin in the future, no? Ay dapat po mag-isip na lang tayo ng alternatibong paraan, no? Kung tayo naman po ay nakahanda na humarap sa panibagong hamon ng tadhana, gaya yung pagbubuntis niya, di ba? Tanggapin mo yan at yan ay kaloob sa'yo ng Panginoon, palakihin mo, alagaan mo. Alam mo, mas maganda pa nga no? Na maaga pa lang, no? Hindi yung matagal na kayo nagsasama ng lalaki, saka ka itatanggi, di ba? At saka, kasamang Joby, mahirap yun. Ako bilang isang lalaki, wala naman ako masyadong karanasan sa mga ganyan. Yung sa akin ba yung ganito? Minsan kasi, kanya nagkakaroon ng higit sa isa, minsan ang lalaki, sapagkat ito'y nagkakaroon ng kakulangan, hindi niya nakita yung isang kompletong kabuuan na hinahanap niya sa isang babae. Kanya yan ang sabi minsan, may na-interview din tayo na, kasi hinahanap ko na ganito, gusto ko hindi masyadong masungit. May nakita naman akong masungit, nandun naman sa kabila. Kanya, dinadalawa ko na. Para kompleto, na ako, Ricardos na nung aking hanap sa buhay. Madalas. Pero, which is hindi po tama.
sapagkat yan po ay isang hindi po pinapayagan ng batas ng Diyos at batas ng tao po yung mga ganyan. Oo. At saka dapat po lagi nating isipin, no? Ang pagmamahal po kasi minsan talaga nakakalimot ang kahit na sino, lalaki man o babae, no, nakakalimot. Pero siguro we are matured enough na magdesisyon para sa sarili natin. Opo. Lagi nating iisipin na pag tayo po ay humarap sa isang responsibilidad, kailangan po wag nating ikahiya, wag nating itatwa, at wag tayong susuko, no, kung tayo naman po idehado. Kagaya ho ng mga ilan natin mga kaibigan, nataon po na may mga kaibigan tayo may mga prinsipyo. Hindi tumatalikod sa laban, hindi tumatanggi at hindi nahihiya, no? Basta alam nyo ho tama ang ginagawa ninyo, hindi kayo naninira ng kapwa ninyo, hindi kayo sabi nga ito yung laban natin na tayo ho ay magpakatotoo sa buhay, no? Siguro po marunong ang Panginoon, ang dakilang lumikha para ibigay naman po sa atin yung ating mga deserving na dapat po nating matanggap. Tama po 'yan. Ganun 'yun. Kasamang Juby, meron uling karagdagan pa itong si Mr. Lala. Ang One Ganap Party List po na kung saan po nasa kabilang linya po siya tumatawag daw po. May pahabol lang po na konting okay. Okay, at tumatawag na ba? Okay, makikisuyo lang po. Meron daw tayong caller dyan. One Ganap Party List. Opo, yung kanila pong secretary ng Oo, mukhang matindi ang mga contacts mo ngayon. Opo, Chief Administration po. Andyan na siya? Wala pa. Hindi pa siya nakakatawag. Okay, anyway mga kaibigan, tayo po naman ay laging umaasa, no, na sana po ay gabayan po kami ng Panginoon para pagpatuloy namin yung aming paglilingkod sa inyong lahat. At syempre, ayan, gusto kong batiin si Reggie Bismanos, isa po yung kaibigan natin mula sa dati nating himpilan sa DZXQ. At of course, nagkahiwa-hiwalay kami dahil sa mga pagkakataon na hindi natin maasahan, no? At of course, talagang nagtatanong, saan daw ako ngayon? Ayan. Hindi ko kayo masasagot, mamaya na lang. Okay, so mga kaibigan, tayo po ay umaasa lang po na meron hong kasagutan ang bawat problemang kinakaharap po ng ating bansa. Kaya nga po, maswerte po tayo kung may mga tao na nagsusumikap para magpaliwanag ho sa ating lahat. Kagaya ho ni Mr. Nokum na nandyan din po, siya ho ay nagsusumikap na ipaabot sa ating mga kababayan ang tamang istorya, no, ng tungkol dyan sa Sabah. At alam naman po lahat ng mga Pilipino na ang Sabah po ay pag-aari ng Pilipinas. Ayan. At hindi yun natin maitatatwa yan. Pero, sabi nga po, nasa pagtsatsaga po ng mga ilan nating mga leader ang pagpapaliwanag po. Sabi nga, di ba, kailangan meron hong tao na nagsusumikap na magpaliwanag, hindi titigil, no? Sabi nga kita nyo, kahit walang kapalit, basta magampanan lang nila ang tamang proseso, ang tamang paliwanag. Kasi minsan, no, may mga Pilipino kasi na dakdak ng dakdak, kahit na mali yung sinasabi sa kapwa, sige lang na sige. Okay, sino yung kausap mo? May kausap ka ba dyan? Medyo nahirapan siyang pumasok kasi si Mr. Lito Lagwan na kung saan po meron siyang kakapanay minsan subalit nagkaroon po tayo ng medyo lobat na kanya tinatry po niya doon sa landline po. Okay, patawagin mo na lang sa akin para maipasok natin siya sa linya sa 497-6419. Patawagin mo siya ngayon at para maibigay natin on air. At syempre, nagpapasalamat din po tayo kay Tito Nene Pimentel. Ayan, ng University of Makati. Thank you so much po sa inyo. Salamat din po kay Dr. Arnold De Vera, kay Rafi Serrano. Salamat sa iyo. At saka yung kumari ko, salamat sa inyo, Mrs. De Vera. At itong mga ilan nating mga friends, no, na pilit na kumukonek sa atin, ay minsan pasensya na ako kayo kasi pag nasa labas po ako, hindi ako nagdadala ngayon ng sasakyan kasi nagtitipid ako, nagko-commute lang ako. Kaya lang, pag nagko-commute po ako, hindi ako sumasagot sa telepono. Ayan, baka kala nyo, ini-snub ko kayo. Hindi ko gagawin yon. Kaya lang po, syempre, kailangan po ay nasa ligtas na lugar po tayo. Alam nyo naman, marami hong NPA dito sa ating bansa. Ang mga nice people around. O, di ba? So, mga nice people around yan. Hindi, tsaka alam mo, pag nagte-text sa daan, katulad yung isang kasama natin sa pamamayag na hinold up po dyan sa Barangay Payata, sapagkat siya po yung nagte-text ng mga panahon noon, nakita po siguro itong naakit dyan sa kanyang cellphone po. Kanya, isa rin po ito sa naging insani minsan. Kanya minsan ayaw man gumawa nitong mga hold-upper na to.
Ewan ko, talagang may mga baril daw po, may mga armas po ng mga kalibre 38 na kung saan po ito pong ginagamit po nila dyan sa pang-hold up po dyan. Kaya iwasan po natin na magkaroon po tayo ng pagte-text habang tayo nasa biyahe. Sapagkat lalo po nating inaakit yung mga yung mga masasamang loob na yan. Ayun. Oo, yun ang mahirap ngayon. At syempre, tayo naman alam mo naman, gusto man natin sumagot right away kasi last time naranasan ko na rin yung pagsagot ko sa telepono sa maling lugar. Alam mo, nahablot yung aking cellphone. Kaya mabuti man lang sana kung may nagbibigay ng cellphone. Ang problema ho, walang nagbibigay. Tayo po isang kahig, isang tuka. Gusto mo manawagan ako kasamang Juby kasi ngayon malapit na pong karawan din po ni Miss Juby Guzman. Yan po isasabay na rin po sa 10th anniversary po niya sa broadcast po diyan sa DWBL po na kung saan po ay talagang sa broadcasting po hindi naman po ito matanda kasi nagsimula naman po siya 16 anyos. Kanya akong class 10. Hindi, 9 years old pa lang ako. 9 years old. Kasama ko si Eli Cruz Ramirez, si Mr. Cariñoso. Yan yung mga first time ko. Yung mga batikan po ng mga siguro yan. Tawag dyan At yung aking 10th anniversary po ay para lang ho yan sa aking self-titled program. Kasi that's the only time na nag-solo ako. No? Nag-isa ako sa aking sariling segmento, sa aking sariling programa, na wala po akong minumulestyang tao kasi ako po yung gumagastos, ako rin po yung nagbabayad. So, ibig sabihin, naka-10 taon na ho pala ako. Kasi pagkagaling ko po ng abroad, pag-uwi ko ng Pilipinas. Ang bilis pala ng panahon. Oo, nagsikap po ako na makapagpatayo ng sarili kong programa na sa pamamagitan nga po ng iba't ibang istasyon na nag-offer din po sa atin. Opo. Actually, sa Radyo ng Bayan, naka 15 years tayo doon Kaya lang, hindi ko po sariling programa yon. Ayan, programa po ng iba nating kaibigan yon na ipinagkaloob din sa akin. Yes, kaya lang, hindi ko naman mangyan tinuturing na anniversary ang kasama ang ibang programa. Hindi kagaya natin, tayo magkakasama tayo sa ganitong programa at sarili natin. Di ba? Opo. Yon. So, ganun po yung aking pagpapasalamat. At ito po yung way ko para pasalamatan yung mga naging bahagi ng aking programa. Ako po yung magbibigay ng mga simpleng token, no? Opo. Token sa lahat ng mga naghirap. Alam nyo, hindi ko po magagawa ang programa ko kung wala ho yung mga kasama ko. At dahil din po sa kanila, yung mga correspondent po natin mula sa iba't ibang bansa, sa Pilipinas, sila po yung mga taong naging kaagapay ko sa hirap at ginhawa, walang iwanan, sabi nga Sila yung mga kasama ko na dapat ko hong bigyan ng pasasalamat. So, ako po yung magbibigay ng maliit na token para ho sa aking mga nakaagapay for the past 10 years. Yan. Kasi before 10 years, nag-concentrate kasi ako showbiz. Kaya ganun na naging istorya. Oo. Hindi ako concentrated sa pagbo-broadcast. So, nag-concentrate ako 10 years pa lang. At sa showbiz kasi, dati kasi, kung sino yung humila sa ating director, o Juvie, may shooting tayo nga, sama na ako nasama. Oo nga po. At, walang direksyon, di ba? Siguro ngayon, magiging busy na kayo kasi nakita mo yung tinurang kanina ni General Manolo Diamante na kung saan ikaw iaanyayahan na kung saan habang ikaw kumakanta siya na may tutugtog ng violin. Oo nga, nako. Alam nyo, sa aking programa po sa Pamilyang OFW ay tutumbukin natin yung paghahanap ng mga magagaling na mga talento mula sa senior citizen. Opo. Ayan. So, lahat po yan ay iisa-isahin natin. At hindi lang po yan, senior citizen supported by all ages. So, ibig sabihin, bukod sa mga senior citizen na bibigyan natin ng prioridad para hanapan, yung mga, alam mo, ito yung about time na magbigay tayo ng awit pasasalamat sa lahat ng mga senior citizen na meron palang mga hidden talent na nawala ng chance na makilala. Opo, kasi ang kinukuha po nila ngayon, unlike po doon sa ibang bansa na kung kailan sila nagkakaedad, lalo po sila nagiging in demand. Pero rito po sa atin, medyo taliwas po sa atin. Kasi hindi na nabibigyan ng chance. Wala sa may edad sila. Na. Oo. At ito nga po, kahapon ako po nakipagtawagan din po dyan sa, yung mga nakikinig po ngayon, na mga pangulo po ng BUBSA, yung ibig sabihin po, ng MAPSA, ang Municipal Senior Citizens Association po, at ang provincial, yung PAPSA po tinatawag, na kung saan po dyan sa buong lalawigan po ng Mindoro, sila po tinatawagan ko ngayon. At magkakaroon po tayo dito, pwede po kayo ditong tumawag. At ito po ay mapapanood din po niyo dyan kasi po doon ang radio minsan po doon pag hindi po malaking radio station ay hindi na po napapakinggan, static na po sapagkat facing po ito sa China Sea na kung saan po talaga nag-aagawan na po yung signal. Okay. Kaya
through internet TV, siguro malinaw po nila at nandiyan nga po sila sa San Jose ngayon na nakantabay po dyan at nagsasagawa po sina Minerva. Meron po tayong mga reporters dyan. Si Minerva Domingo na kung saan po nandiyan sila at nagsasagawa sila ng yan pong pagpapasyal po dyan sa sa karagatan po yung seashore ng San Jose, Occidental Mindoro, yung Aroma Beach na kung saan po ay napakagandang tanawin po dyan at napakarami pong mga dayuhan dyan, mga turista po na nandiyan po sila at nagpapalipas po ng kanilang bakasyon. Yun ang maganda. At hindi lang yung mga kaibigan, no, ito po yung pagkakataon. Kasi alam nyo ho, lahat po ng beneficiary ko ay puro ho senior citizen. I've been in Golden Acres Home for the Aged for the past 5 years po tayo nagsa-celebrate. Pero taon-taon ho, tuwing Christmas sila po ang kasama ko. Yung mga elders natin. O, di ba? Opo. At talaga namang, at meron po tayong yung pong ating pahayagan, ito pong Pinoy Pride, na kung saan po ay bibigyan din po natin ng pagkakataon yung mga event po ng mga senior citizens. Kanya po sila natutuwa ngayon sapagkat meron na po sila dito sa ITV po natin at meron din po sila dyan sa pahayagan. At kung sa radyo naman po, meron din po sila dyan. Yung pong sa Jubi. Ito ang tunay na tri-media. Ito ang tunay na tri-media. Opo. At sila po yung nagagala kasi yung ating pong isasagawa dito na pwede pa kami. Yung pong awitan po ng mga seniors at yung pasayaw ng mga pasaway. Ayun. Mga senior po yan ang isasagwa po ni Miss Joby po. Baka po umabot po tayo nito. Meron po tayong initial na show po dyan na isasagwa po ay sa darating po na 27 ng April. Opo. Na kung saan po ikasampung taon na po ni Miss Joby de Guzman. Sa self-titled program natin. Opo. At, okay. Let's talk there with Miss Joby de Guzman. Opo. Okay, salamat po Mangyan. At syempre, meron tayong isa pang awitin. Ang handog natin mula sa Middle East naman. Mula po yan sa Alcobar, Saudi Arabia. Of course, handog ko yan kay Risa, kay Kuya Rizal, kay Ate Fe Nicodemos, at syempre kay JR na, of course, nakasama natin, kaagapay natin dito sa Kakampi Online. Para sa kanila to, here's the song by Aries Bellezan Navarro. Ano sa iyo, Miss Marites Ocopaco? Okay, I give these songs to you. Walang selosan na. Bawal magselos. Okay, I give the song to you, Martes. The title of the song, Should Reason Be by Warren Kelly. Okay, mula dito sa Saudi Arabia, Aris. Okay, thank you for listening. She's leaving. I stay up late at night and play my song. Sometimes all the nights can be so long. It's good when I finally make it home. All alone, while she lays sleeping. Trying to get on the rest without the light. And quietly she says, how was your night? To her and say it was alright, and I hold her tight. And if she believes in me, I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was mine, I could change the world with a little song. I was wrong, but she has painted me, and so I go trying painfully. And all is faded for some special night. If my soul is right, I will find a way, where she is waiting. Stumble through the kitchen for a while, when I see my old guitar now, just waiting for me like a sacred prayer. And there's no way where she lays right. I
fumble with a melody or two. And I turn between the things that I should do. Then she says to wake up when I am through. God, her love is true. When she believes in me, I'll never know just what she sees in me. I told her someday when she was my girl, I could change the world with a little song. I was wrong, but she was waiting me, and so I go trying faithfully. And always maybe was a special night when my soul is right. I will find a way. Why should days why she waits for me? Oh, ayan. Maraming salamat. Natapos ko rin ang kanta. Oh, para sa'yo, Marites Mama. I hope you like this song. Okay. Thank you so much. Okay, maraming salamat po. At meron po tayong isang importanteng tao na dapat makausap din sa linya. Hello po, magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw po. Yan. Okay, magpakilala po kayo at ano pong grupo kayo, sir? Ako po si Leonard Dali lang po. Sandali lang, sir. Iaayos natin yung inyong linya. Dali lang. Okay, habang hinintay natin si One Ganap Party List, ano pangalan? Leonard Lizaso, ang ating Secretary General. Ayan, mukhang gwapo rin ang boses, ha. So, gwapo rin sa person yan. Oh, mukhang marami tayong mga pambato sa One Ganap Party List. Mga kaibigan, alam nyo, hindi ko pa ho sila nakikita ng personal dahil ito po yung mga kaibigan ho ng ating kasama na si Mangyan. Okay, magandang araw po, sir. Okay. Magandang tanghali po sa inyo lahat, sa mga nakikinig po at doon sa anchor woman natin po ngayon at sa aming magiting na founder na si Founder Mangyan. Opo, magandang... Ako po si Leonard Lizaso, ang Secretary General po ng One Guardians Nationalists of the Philippines, Ganap Guardians Incorporated. Opo, kamusta na po kayo? Nasaan ho ba kayo ngayon, sir? Hello? Kamusta na po kayo at nasaan po kayo ngayon? Mabuti naman po. Nasa national headquarters po kami dito sa Cubao, Quezon City. At puspusan po ang pangangampanya po namin para sa aming party list na lalahok sa Mayo 13, 2013 at 94 po sa balota. Aba, manawagan po kayo kasi una-una gusto lang ho nating malaman ano bang meron ang One Ganap Party List para naman suportahan ng ating mga tagapanood. Ang One Guardians Nationalists of the Philippines po ay isang organisasyon, isang brotherhood organization na duly registered with the Security and Exchange Commission. Ang One Ganap Guardians sa party list naman po ay accredited ng Commission on Election ng COMELEC as a party list system of representation. Ang One Ganap Guardians po is mostly composed of members from all walks of life. Meron po tayong mga miyembro na nanggagaling sa sektor ng mga magsasaka, mga fishermen, mga retired active military personnel, fire, jail personnel, mga government employees po rin, mga women, mga senior citizens, mga OFWs, at mga indigenous mga sectors ng ating lipunan. Maganda po yan, pati kami po mga One Guardians Nationalists of the Philippines, kung inyo pong i-consolidate yung aming membership, kami po tinatagurain mga community volunteer workers.
Kami po ay nagbibigay serbisyo at assistance sa mga komunidad namin in particular at sa ating sambayan ng Pilipino in general. Kami po yung nagbibigay ng serbisyo ng libre na wala pong hinihintay na kapalit. Mostly po kasi itong mga community volunteer workers are usually ignored, disregarded and unnoticed by the government. That is why One Ganap Guardians seek to represent them in Congress if ever na meron pong papalarin na umupo sa amin sa Kongreso para po lalong ipalaganap yung advokasya ng community volunteer workers. At isa po sa aming iniisip na ipanukala kung sakali po magkakaroon kami ng representative sa Kongreso ay maitayo ang isang community volunteer workers institution na kung saan iti-train itong mga membro para sa mga pinapalaganap naming mga programa at pagtulong sa sambayanan katulad po ng mga medical and dental mission na amin pong kasalukuyang isinasagawa, mga peace and order maintenance, katulad ng traffic enforcement at saka motorist assistance during sambak, yung summer vacation, mga Lenten season. Kami po nagsasagawa ng mga ganyang mga community services. At sa mga kalamidad naman po, meron kaming mga nakahandang mga chapter unit na may kinalalaman sa pagsasagawa ng disaster and relief operations para makatulong doon sa mga biktima ng kalamidad. Hello, Sekjen. Napakaganda Hello. po ng ng One Ganap sapagkat wala pa po tayong representante sa ating Kongreso, wala pa po tayong yung representative po ay gumaganap na po talaga. Pwede pong pakilakas, hindi po marinig. Opo, at gumaganap na po gumaganap na po ang One Ganap. Hello. Dandan lang. Okay. At Hello. ayan si si Mangyan po ay may tinatanong po sa inyo, sir. Opo. Ay, hindi po masyadong madinig, madam. Sige po. Tuloy-tuloy na lang po yung inyong ginagawa po ng paglalahad po ng inyong quest and visions sa One Ganap po. Isa po sa mga aming iniisip kung sakali po magkakaroon na representasyon ang aming party list sa Kongreso ay magbigay ng panukalang batas tungkol sa mga sectors na pinabibilangan ng aming mga miyembro katulad nga nung aking nabanggit sa magsasaka. Magbibigay kami ng panukala na yung mga miyembro namin magsasaka ay magkaroon ng maayos na pamumuhay ayon dun sa kanilang gawain o trabaho bilang isang magsasaka. Sa mga OFWs, mga senior citizens, sa mga retired active military personnel, sa mga women na kadalasan ay nababalitaan natin na abuso, maaaring mabigyan din natin ng panahon para magbigay ng panukalang batas sa mga ito. Sa mga ating mga mangingisda, sa ating mga urban poor na kakailanganin ng isang tinatawag nating kumbaga sa training center, yung skills training program na ipapanukala natin para magkaroon ng kasanayan itong mga membro natin, at hindi lang membro natin kundi yung sambayan ng Pilipino na maaari nilang magamit sa kanilang paghahanap ng trabaho na meron na silang skills na natutuhan dito sa skills training program ng ating isasagawa. Okay po. At Sekjen Leonard Disaso po. Yung parting message po nyo sa mga sa ating nanonood. Live po tayo sa buong mundo po ngayon at tayo po napapanood din po at napapakinggan po. Founder, pakilakas founder, hindi po marinig. Opo, at parting mensahe po sa ating mga sa ating mga manonood po at sa ating mga tagapakinig na kayo po ay nakasubaybay po sa atin. Muli po, magandang tanghali sa inyo, lalo na po sa mga nakikinig sa magandang programa pong ito. Sa anchorwoman po natin, sa Founder Mangyan. Ang akin lang po tanging masasabi na ang One Ganap Guardians po, party list, ay magiging kaagapay ng sambayan ng Pilipino sa pagsulong ng tunay at positibong pagbabago para sa ating lipunan at gobyerno.
kami po ay nakahandang magbigay ng anumang serbisyo na kakailanganin ng ating mamamayan. Kung kaya kami sumasali rito sa ating party list system of representation upang magkaroon din ng boses ang mga community volunteer workers sa Kongreso. At kung ano man ang maaari naming maipanukala para sa kabutihan at para sa kagalingan ng mamamayang Pilipino ay amin pong gagawin. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Pakitandaan lang po sa Mayo 13, 2013, number 94 po sa Balota, One Gun of Guardians Party List po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ayan. Salamat po, Miss Anchorwoman. Juvie de Guzman po. Judy, thank you. Thank you very much. Yan, maraming salamat po. At syempre mga kaibigan, nako talaga nga naman, no, kailangan ho sa pagboto ho natin, himayin natin lahat ng mga kandidato ho ngayon. Ito yung pagkakataon na dapat pong kilalanin natin at busisiin ang kanilang mga tunay na hangarin para sa bayan. Kasi ho, marami ho tayong naririnig ng mga reklamo, paulit-ulit na lang na reklamo, paulit-ulit din silang nakaupo, di ho ba? At paulit-ulit din po silang nangangako, alam nyo naman. At paulit-ulit ding napapako ang ilan nating mga kandidato. Ito ho, mga kaibigan, ang karapatan po ay nasa sa ating pong mga kamay, mga botante. Kailangan po pairalin po natin ang ating pagpili na tama, no? Alam nyo ho, hindi ho basta binigyan tayo ng isang sardinas at bigas ay dapat na nating iboto. Kailangan po isama ho natin yung ating konsensya sa pagboto, isama rin po natin ang ating isip at talino, no? Kailangan po natin gamitin ito para sa pagpili ng tamang mga leader. Dahil pag sila po ay nakaupo na, talaga hong wala tayong magagawa at titiisin po nating matapos ang kanilang mga panunungkulan. Ganun yun di ba? Tama. At yan nga ang isa sa dapat na isipin ng ating mga botante po ngayon. Okay, at syempre nagpapasalamat po tayo kay Yoli Villarreal ng Golden Ladies. Yan po ay kasama rin po natin sa Guardians, yung ating grupo. Salamat po kay Paru-Paro. Ayan, bagamat di pa ako nakakapag-submit ng aking application dyan, ako po ay honorary member lang po ng Guardians. At salamat po sa lahat ng mga friends natin. Member din po tayo ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at Liga ng mga broadcasters sa Pilipinas na kung saan alam niyo ho, marami ho tayo mga kaagapay. At nung Monday nga po ay talagang naging busy po tayo sa pagdalo dito po sa Diamond Hotel kung saan ay nagkaroon po ng one-on-one interview kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At syempre, sangalan po yan ng host na si Neil Cruz dyan po sa Diamond Hotel. At every Tuesday po ay meron po tayong Kilatis Media Forum na ginagawa po dyan po sa Aberdeen Court 9 to 11 a.m. Sangalan po ni Kit Lagare, ating producer. At syempre, mamaya po, antabayan na nyo rin po ang aking programa alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, araw-araw din po, Lunes hanggang Biyernes, dyan po sa Kilatis International TV. Ayan, sa ngalan po ng www.kitv.ph. At ngayon po, mapapanood nyo po kami sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Okay? Mangyan, magpapaalam na tayo. Yes, at ito po muli si Mangyan Fulgencio po na kung saan po ay manatili po kayong sumubaybay po sa ating programa at napakarami pa po nating tatalakayin. At tangkilikin din po natin ang ating pong pahayagan. Ang Pinoy Pride po, Galing Pinoy, Gawad Pinoy po ito. Yes, yan po ang Pinoy Pride Hotline Balita, Galing Pinoy, Gawad Pinoy. Ayan. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating programa. Sa lahat po na aking mga ka-Facebook, salamat din po sa pamunuan ng Kakampi Online. Muli po, ito po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye. Juvie de Guzman presents Let's Talk on the Air.